At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito po sa isang usapin na nakita po natin na kung saan ay nagbo-viral sa internet na kung saan mga kababayan ito pong si dating Pangulong Duterte yung mga karton daw po nito ay abay pinapatulog pala mga kababayan sa portalet or dito po sa CR. So ngayon ito pakinggan nyo tapos niyayakap-yakap ng mga didishit. Isa-isa bang, sabay-sabay mo inaano yan, pinapasok? Duterte Street, Sunod-sunod papalot. pa. Pak! Wow. Diyan lang siya kasi parang hindi Itinago sa nabasa. portalet. Yan. Bye-bye daw. See you tomorrow daw. Grabe, Ang no? caretaker ng... Inangkinan nila mga kababayan yung harapan ng International Criminal Court at pinangalanan nila ng Duterte Street or PRRD mga kababayan, PRRD Street. Tapos ngayon ang pinakamasaklapan nito, yung mga karton pala na niyayakap-yakap nila, sinusubu-subuan nila ng kanin at hinahalik-halikan nila, itinatago pala dito sa portalet mga kababayan or dito po sa dito sa CR, sa restroom. Di po ba? Tapos mga kababayan, alam nyo, totoo rin yung sinasabi dito ni Ito, nasan ba yun? Alam nyo mga kababayan, totoo rin po yung sinasabi dito. Nito pong si Jerry Kakanindin. Sabi po dito mga kababayan, so yung tao nakakulong na sa selda, pero yung karton after the day is done. Ikinukulong sa kubeta. O yan po yung sabi dito. Ito ang reaksyon ng political commentator na si Jerry Kakanindin sa video ng isang supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan mistulang nilagay siya sa mga standee ni Digong sa isang portalet sa The Hague, Netherlands. Makikita rin na may nakapaskel na Duterte Street or PRRD sa naturang portalet kung saan inilagay ang mga standee. Marami palang version ng karton tapos yung mga dumadalaw diyan na nagpapapicture sa karton, aware naman ba na fresh from the kubeta yung karton? Tanong ni Kakanindin sa kanyang Facebook post ngayong Martes, Marso Agis. Minsan talaga, marami na tayong iniisip dahil sa mga ganap sa mundo. Pero may mga dumadagdag pa rin. Dagdag pa niya mga kababayan. So ngayon, ito po yung pinakamaliwanag dito. Kung mapapansin nyo mga kababayan, talagang kahit magbukha na silang katawa-tawas, publicly mga kababayan, maipakita lang nila yung pagiging plastic na pagmamahal nila kay dating Pangulong Duterte, talagang makikita nyo mga kababayan na tila parang nawawala na ata sila sa sarili po nilang katinuan. Ano po, parang katulad nito mga kababayan, dito pong si Meltran. Diba kung matatandaan nyo, nagsalita na itong si Sara Duterte na ipagbawal muna yung mga pag-aaksaya ng gasolina mga kababayan. Ipagbawal daw muna yung mga protesta, yung mga parada kung wala namang katuturan. So ngayon, kung mapapansin po ninyo, sabi po dito ni Meltran, punuin natin ang EDSA para makauwi na si PRRD. So ito, i-play po natin. Lahat tayo na Pilipino, sama-sama tayo, punuin natin ang EDSA. Pag napuno natin ang EDSA, kahit hindi natin sinasabi na pauwi na si Pangulong Duterte, makakauwi na yun. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi na makakauwi si Duterte? Gayong walang jurisdiction ng Pilipinas sa International Criminal Court. Aber, ay paliwanag mo sa akin, Meltran. Paano mo nasabi na mapapauwi mo si dating Pangulong Duterte kapag ka napuno mo ang EDSA? Alam mo, kahit punuin mo ang buong Maynila ng mga tao, hindi mo mapapabalik ng Pilipinas si Duterte hanggat hindi tapos yung kanyang kasong kinakaharap sa International Criminal Court. Alam nyo mga kababayan, yung iba mga didisit dyan na may utak, pagsabihan nyo naman, yung mga kaalyado ninyo na para makauwi si Duterte, bawas-bawasan ang paggawa ng mga bagay na makakaapekto sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Sa tingin mo ba, kapag ka napuno ninyo ang EDSA, nang gulo-gulo kayo dyan at nabalita ng International Criminal Court yan, sa tingin nyo ba hindi makakaapekto yan sa interim release na nire-request nyo para kay Duterte? Diyan po sa ICC. Di ipinakita nyo lang lalo na malakas pa rin etong si Duterte sa mga tao at pwede siyang itago kung sakali napayagan siyang makalabas pansamantala, 'di ba, sa International Criminal Court. Yan ba ay naisip ng mga kaalyado ni Digong?
Di po ba halatang mga hindi nag-iisip? Halatang mga makikita ng utak ng mga yan. Anyway, tuloy pa natin. Dahil wala na yung bangag na presidente. Ah. Lahat tayo na O di maliwanag mga kababayan na yung rally po nila sa March 11, yung allegedly ay pinupondohan itong si LRY kay Small Boy at pinupondohan itong sa pamamagitan nitong si Alputera, talagang ang layunin po talaga ay patalisikin si Presidente, hindi talaga para kay Duterte yan. Ang gusto po talaga nilang mangyari ay mapatalsik po si PBBM. Ang nakakalungkot nga lang po dito mga kababayan, kung matatandaan nyo, habang nagbabalak sila na patalsikin ng presidente, si PBBM ay gumagawa ng mga trabaho na makakatulong sa mga kababayan Pilipino po natin. Katulad nito, kung matatandaan nyo, di ba may nangyari po na insidente dyan po sa Bahrain na kung saan mga kababayan may isa pong staff ng MWO ang nambastos po sa mga kababayan po nating OFW na humihingi po ng ayuda dyan po sa Bahrain. Ngayon mga kababayan, nung nakita daw po at nalaman niya ni Presidente, nagalit daw po ng matindi si PBBM dahil daw po sa pambabastos na ginawa ng staff na yon. At otomatiko daw po mga kababayan, sinabi daw po ni PBBM kay Kakdak na sibakin daw po sa pwesto, ito daw pong staff na ito ng MWO na nambastos sa mga kababayan Pilipino po natin dyan sa Bahrain. So ngayon ito, pakinggan nyo. Habang nasa New York, USA, napanood ni Pangulong Bongbong Marcos ang video ng pangtataboy ng isang tauhan ng Migrant Workers Office sa mga OFW sa Bahrain na nanghihingi ng ayuda. Para sa iba pang detalye, nasa frontline ang balitang yan si Maricel Halili live mula sa New York. Maricel, ano raw ang naging reaksyon ni Pangulong Marcos? Pakinggan nyo Ako, Angela, gaya nga ng sinabi mo, nagalit daw si Pangulong Bongbong Marcos nang mapanood itong viral video ng isang migrant worker employee sa Bahrain na nampastos ng mga OFWs na naipit sa gulo dyan sa gitnang silangan na nanghihingi sana ng ayuda sa ating embahada. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, agad inutusan ni Pangulong Marcos si DMW Secretary Hans Kakdak na i-recall o sibakin sa pwesto ang nasabing Yan. Siguro naman mga kababayan, napanood nyo po itong insidenteng ito. Yan. Yan. Siguro po napanood din nyo ito pong insidenteng ito at nag-viral na po yan mga kababayan sa social media. Ngayon, ito pong nagsasalitang ito na naka-purple ng polo short mga kababayan ay pinasisibak na po ni Presidente kasi wala daw pong puwang sa kanyang gobyerno ang walang malasakit sa mga kababayang Pilipino po natin, lalo na sa mga kababayang Pilipino po natin na OFW. So ngayon, ituloy pa natin. empleyado. Naunang inanunsyo ng Kakdak na pinarecall na ang naturang empleyado. Iniimbestigahan na raw ang insidente. Pakinggan natin ang pahayag ni Jose Castro. Ang taong walang puso sa pagsisilbi ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang utos ng Pangulo ay asikasuhin ang lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naiipit sa Middle East. Kung hindi po nyo nais na magsilbi sa ating mga kababayan ng buong puso, kayo na po ang voluntaryong bumitaw sa inyong posisyon. Ama! Hindi rin maitatanggi na matindi ang epekto ng gulo sa Middle East maging sa halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara kahapon sa 59 pesos and 50 centavos ang piso kontra dolyar na panibagong all-time low. Ayon sa palasyo, inaasahan na raw nilang mangyayari dito. Maaari raw magkaroon ng intervention ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung kailangan. Pagdating naman sa presyo ng petrolyo, isucertify as urgent now ni Pangulong Marcos ang panukalang magbibigay sa kanya ng emergency powers para tapyasan ng excise tax sa langis. Pero sobrang laki talaga mga kababayan ng itinaas ngayon ng presyo ng petrolyo at may mga iba pa na sinasamantala yon. Ano po talagang hindi po makatao mga kababayan kung tutuusin, pero sabi ko nga po sa inyo kung si Duterte nga walang nagawa nung panahon mga kababayan na pinag-uusapan ito pong crisis sa pagtaas ng petrolyo mga kababayan na kinakaharap ng Pilipinas nung siya ang presidente, buti na nga lang si PBBM, meron pong backup plan patungkol po dyan mga kababayan. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, lahat naman tayo nakakaranas dyan. Lalo na yung may mga sasakyan mga kababayan. Kita nyo naman kung gaano kamahal ng diesel po ngayon. Pero ngayon sasabihin ko pa rin paulit-ulit mga kababayan na much better
Magtrabaho pa rin na magtrabaho para kahit papaano may panggas at may pambili ng pangunahing pangangailangan natin kaysa naman sisihin natin ang sisihin ng gobyerno, much better mga kababayan, tulungan na lang natin ang pamahalaan na maibsan ito pong pinagdadaan ng problema na mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, tuloy pa natin. Hihintayin daw muna nito ang committee report para matiyak na akma ang bersyon ng Kongreso sa kailangan ng gobyerno. Sa ngayon, patuloy din ang aktibidad ni Pangulong Marcos dito sa New York. Sa unang pagkakataon ay nagsalita siya sa UN Commission on the Status of Women. Dito niya binigyang diin ang kahalagahan ng edukasyon sa bawat babae. Pakinggan natin ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos. If women are educated, safe, able to work, able to lead, able to decide the course of their own lives, then the society is moving forward. If they are not, then no level of prosperity can truly be called progress. Matapos ito nakipagpulong si Pangulong Marcos kay UN Secretary General Antonio Guterres. Dito niya muling itinampanya ang pakay ng Pilipinas na magkaroon ng non-permanent seat ang Pilipinas sa UN Security Council. Angela, matapos nga itong bilateral meeting ni na PBBM at Sa tingin niya, pag si Sara kaya naging presidente, kaya niya yung ganon? Kaya ni Vice President Sara Duterte yun, yung mga bilateral summit, mga bilateral meeting, mga kababayan, kaya niya kayang atinan yun? Hindi, ako nagtatanong lang naman. Guterres ay nagkaroon naman ng pagpupulong itong si Pangulong Marcos sa dalawang magkaibang business groups. Ang target ng Pangulo rito ay makapagdagdag ng negosyo na mukhang may kinalaman sa healthcare at madala ito sa Pilipinas. Ngayong araw nga natatapos yung unang araw ng 2-day working visit ni PBBM dito sa New York. Bukas, alas 7 na kasi ng gabi dito, Angela. So bukas naman, inaasahan na haharapin na ni Pangulong Marcos yung UN Security Council kung saan nga nagbabay tayo or kinukuha natin sana yung isa sa mga pwesto para sa non-permanent seat sa UNSC. Angela? Maraming salamat, Maricel Halili. So ngayon, bukod pa sa usapin na yan, mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba, naging mainit din na usapin yung pagpapabalik sa mga kababayang Pilipino po natin. So sabi po dito, mga kababayan, sa balita galing po sa Bagong Pilipinas, mahigit 9,000 na daw po ng mga OFWs ang nabigyan daw po ng tulong. Ayon daw po sa tala ng DMW, higit 9,000 na OFWs na nasa ibang bansa ang nabigyan na daw po ng food assistant at hygiene kits, habang pansamantalang nananatili sa mga shelter na pinapatakbo ng gobyerno at partner organization, mga kababayan. Sabi pa dito, tulong at pagpapabalik ng mga OFW sa gitna ng krisis sa Middle East. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, paghahanda ng pamahalaan sa mas maraming repatriation. Habang tumitindi ang tensyon sa Middle East, naghahanda ang Department of Migrant Workers ng mga chartered flight upang mas mapabilis sa mga pag-uwi ng mga Pilipinong nais nang bumalik po sa ating bansa. Tuloy pa natin, mga kababayan. Masusing proseso sa repatriation. Bago ang pag-uwi, sumasailalim sa masusing proseso ang mga OFW, kabilang ang reconfirmation ng kanilang desisyon na umuwi at pagsasaayos ng transit visa kung kinakailangan, mga kababayan. Kasi kung matatandaan nyo, bakit idinadaan sa tamang proseso, mga kababayan, yung pagpapauwi sa mga kababayan po nating OFW, dahil nga, di ba, meron diyang iba na dumaan sa mga backdoor, mga kababayan, at nanirahan sa iba't ibang mga bansa. At meron din namang iba dyan, mga kababayan, na talagang TNT or walang sapat na dokumento, mga kababayan, para manatili sa ibang bansa. Kaya nga ang ginagawa ng ating pamahalaan talagang inaayos at ginagawa sa tamang proseso yung pagpapabalik po sa mga kababayan po nating OFW. Ano po, lalo na yung nasa parting bansa na apektado po ng gera sa pagitan po ng Iran at saka po ng Amerika. So ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, personalized na tulong para po sa bawat OFW. Ayon po kay OWA, Administrator Patricia Ibon Kaunan, ang bawat OFW ay tinutulungan batay po sa kanilang partikular na pangangailangan mula po sa visa processing hanggang sa transport at accommodation agreements, mga kababayan.
Tuloy pa natin. Sabi pa dito, may kasama mga dependents ang ilang OFW. Kabilang sa mga nakabalik sa bansa, ang mga dependents ng OFW tulad ng isang sanggol na 1 buwan pa lamang at ang mga nakatatandang magulang, pinapatunayan nito na hindi lamang ang mga manggagawa kundi pati kanila mga pamilya ang inaalalayan po ng ating pamahalaan para po makabalik ng Pilipinas. Sabi pa dito mga kababayan, sari-saring proseso ng mga OFW na umuwi. Ang mga repatriated OFWs ay mula sa iba't ibang industriya tulad ng engineering, healthcare, retail manufacturing, at education at domestic work. Ipinapakita nito ang mahalagang papel ng mga Pilipino sa pandaigdigang workforce mga kababayan. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, talagang nilalagay sa tamang proseso yung pagpapabalik po sa kanila dito po sa ating bansa. Hindi naman katulad po yan ng gustong mangyari ni Marcoleta na agad-agad mga kababayan, hindi na idadaan sa tamang proseso, ibalik sa Pilipinas yung mga OFW na apektado po ng kaguluhan sa iba't ibang mga bansa. Tandaan nyo mga kababayan na kailangan planuhin at kailangan masigurado na makakabalik ng maayos ang mga kababayang Pilipino po natin dito po sa ating bansa. Mahirap naman na susugod agad tayo doon. Kukunin yung mga kababayang Pilipino po natin habang may mga nalipad na missile. Mga kababayan, di lalo na pagka napasama pa yung mga kababayang OFW po natin, kanino na naman ang sisi niyan? Siyempre sa ating gobyerno na naman. So ang ginagawa ng ating pamahalaan, sinisigurado na ligtas at maayos yung pagbalik ng mga kababayang Pilipino po natin. Ano po mga kababayan, at pinaplano ng mas maayos para masigurado yung kanilang kaligtasan. So ngayon, mga kababayan, bukod din po sa usapin po na yan, ang isa pa sa pinoproblema na mga kababayang Pilipino po natin ay yung pagtaas po ng presyo ng krudo or ng diesel or ng mga gasolina dito po sa ating bansa. Kasi may mga ilang lugar na daw po dito sa ating bansa ang umabot na sa 105 per liter ang gasolina mga kababayan. Biruin nyo ito, pakinggan po natin. Ang netizens sa 105 pesos kada litrong presyo ng diesel. Nagulantang ang netizens sa 105 pesos kada litrong presyo ng diesel sa isang gasolinahan sa Valenzuela City. Sa gitna yan ng inaasahang oil price hike dahil sa tensyon sa Middle East. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy live mula sa Valenzuela City. Ian, anong balita dyan? Tama ka nga dyan, no? Ikinagulat ng maraming netizen ang ibinahaging litrato ng transport group na Manibela dito sa isang gasoline station na kinatatayuan ko sa Paso de Blas sa Valenzuela City. Paano ba naman kasi yung presyo ng 1 litro ng diesel ay lumagpas ng 100 pesos? Kita sa Ayan mga kababayan, no? 105 yung diesel, tapos po yung green oil or yung unleaded mga kababayan 90 pesos. Tapos yung premium 90 pesos din. Alam nyo mga kababayan, pagka ganito masyadong overpriced na po yan. Yun yung iba dito sa amin mga kababayan, nasa 75, nasa 80 ata yung pinakamataas na presyo ng diesel mga kababayan. Eto, kung mapapansin nyo, masyado naman po atang overpriced yan. Dapat pagkaganyan mga kababayan, pinapasara na po yan. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Masyadong mapansamantala. viral na picture na ito ang oil price board ng isang gasoline station sa Paso de Blas, Valenzuela City. Nasa 105 pesos ang kada litro ng diesel dito. 90 pesos naman ang kada litro ng green oil o yung unleaded. At 90 pesos ang presyo ng kada litro ng premium oil. Ang litratong ito ay mula sa transport group na Manibela na ayon sa panayam ni Marvel Buena sa programang Point of Order ng Abante ay noong dapat pag ganito mga kababayan, masyado kasing overpriced to, sinasamantala yung pangailangan na mga kababayang Pilipino po natin. Dapat pag ganito ipinapasara, tapos kinakasuhan. Di ba nagbabala na yung ating pamahalaan na wag samantalahin yung krisis na nangyayari ngayon sa ating bansa patungkol po sa pagtaas ng presyo ng gasolina, ng mga krudo. Etong ganito mga kababayang klase ng gawain, masyadong greedy yung may-ari ng gasolinahan po na ito. Abay dapat po ito yung pinapasara na or di kaya naman inaaksyonan ng kinauukulan para masilip itong gasolinahan na ito.
Kasi masyadong mapansamantala po pag ganyan. Anyway, tuloy pa natin. Noong March 6 ay nasa 90 pesos daw ang nakapost na presyo ng diesel. Grabe, no? Hanggang sa nitong Sabado, umakyat na ito sa 100 pesos. Agad na umani ito ng batikos online. Una na kasing inanunsyo ng Department of Energy na sa Martes pa, March 10, sisimulan sa buong bansa ang oil price hike na epekto ito ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Ibig sabihin, hindi maaaring magtaas ng presyo ng petrolyo ang anumang oil company simula March 6 hanggang 9. Pero ng personal na inspeksyonin ng Billionaire News Channel ang nag-viral na gasoline station ngayong araw ng linggo, napalitan na ang presyo sa price board nito. Nakalagay dito Nabash na eh. Nabash na eh, kaya pinalitan agad. na nasa 74 pesos and 30 cents na ang presyo ng diesel kada litro. 61 pesos and 90 cents kada litro ang green oil at 62 pesos and 20 cents kada litro naman ang sa premium oil. Sinubukan natin kunin ang panig ng pamunuan ng gasoline station pero hindi pa ito sumasagot sa amin. Gayunpaman, ilang mga motorista na ang sinulit ang pagkakataong makapagpakarga ng full tank para na hindi naabutan ng oil price hike. Grabe, no? Kaya lagi ko kahit ngayon, umaga pala, pinupultan ko na yung motor ko. Kaya ready na lagi sa trabaho kasi madaling araw pala. Oh, dito nga mga kababayan, last week pa tumaas na yung presyo. Siguro mga March 7, nagsimula mga kababayan yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, ako naman kung ano yung nangyayari dito sa atin, lalo na kung yan ay epekto ng kaguluhan galing po sa ibang mga bansa, mga kababayan, hindi naman natin pwedeng isisi sa gobyerno yan. Ang mahalaga, gumagawa ng paraan ang ating pamahalaan, si Presidente, hindi katulad ng panahon ni dating Pangulong Duterte na kahit daw sunugin nyo siya, wala daw po siyang kontrol sa pagtaas ng presyo ng langis. Lagi may pasok ko eh. Kung wala masirado na sa gasolina, hindi ako makapasok sa trabaho. Una nang hinimok ang publiko na i-report ang oil companies na hindi lumalaban ng patas at agad na nagpapatupad ng advance oil price hike. George, hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy nga ang gasoline station na to dito sa Paso de Blas, Valenzuela City sa tamang pagpapatupad at patas na pagbebenta ng kanilang krudo magmula ng i-replace yung kanilang price board dito. No? Pero ayon sa mga nakausap nating katiwala ng gasoline station, pagpasok nila ay naabutan na raw talaga nila na replace na yung price board na yan. At wala raw silang idea kung paano in the first place ay napalitan ng 100 plus pesos yung presyo ng kanilang diesel at kung paano rin naman na ibalik sa dati yung presyo ng kanilang krudo. Pero sa ngayon ay wala pa tayong nakikitang senyales ng anumang paghaba ng pila ng mga motoristang nais magpakarga ng full tank sa kanilang mga sasakyan ahead of the expected oil price hike na mangyari on Tuesday. George? So ngayon mga kababayan, kung mapapansin nyo, bakit ko nga ba sinasabi na wag nating isisi sa ating pamahalaan yan? Kasi unang-una mga kababayan, kahit sa ibang mga bansa, mahal din naman talaga ang presyo ng langis, lalo na at naapektuhan din sila ng sigalot ng Amerika at saka po ng Iran. Ano po, so ngayon kung makikita po ninyo, nakalagay dito, stop war na ang mahal ng gasolina. Global crisis, Iran, Israel, US, tapos nakalagay dito #Canada. So eto, kung makikita nyo mga kababayan, ayan o. Ayan, nagre-reklamo yung mga Pilipino na ang mahal daw ng gasolina sa Pilipinas. O tingnan sa amin, mahal din naman sa amin. It's a global crisis. Ayan o, putik dito mga kababayan, yung diesel o, 199.9. Tapos dito mga kababayan, 155.9. O ayan o, sa kanila, diba? Ang mahal sa kanila mga kababayan ng diesel. Ibanaga. Ano to, sa ibang bansa ata to? Huwag niyong isisi kay PBBM, okay? Ayan, nagre-reklamo yung mga Pilipino na ang mahal daw ng gasolina sa Pilipinas. O tingnan sa amin, mahal din naman sa amin. It's a global crisis, Ibanagans. Huwag niyong isisi. Pero yun 155. Diba? 155 ang mahal ng gasolina nila. Tapos 199. Kasi nakalagay dito, 1.5
o 1.559 per liter. Tapos sa diesel naman, 1.999 per liter mga kababayan. Tapos USD ang nakalagay po dito. Easy kay PBBM, okay? So hindi natin pwedeng sisihin ng ating pamahalaan kasi kahit sa ibang bansa mga kababayan, talagang mahal. Mahal din mga kababayan ng crudo, ang diesel, mahal din po talaga. Kasi nga, alam naman natin na may war talaga sa pagitan ng US at saka po ng Iran. So ngayon mga kababayan, mayroon din pong paalala ang ating pamahalaan, ang Department of Energy Philippines, na kung saan mga kababayan inilunsad na ng DOE at saka po ng DICT ang eGov.ph Complaint Center para po sa mga reklamo sa mga gasolinahan. At ito po yung proseso mga kababayan, pakinggan nyo po. May reklamo ba kayo sa inyong lokal na gasolinahan? Gamit ang eGov app, mabilis at madali na ang magulat. Sa home screen, itap lang ang icon na report para magsimula. Lalabas ang e-report dashboard. Pupunta kayo sa e-report section kung saan makikita ang iba't ibang kategorya ng sumbong. Piliin ang gas station concerns para sa mga isyong may kinalaman sa produktong petrolyo. Dito, maaari ninyong piliin kung ang report ay ongoing o late reporting. I-click ang drop-down menu para piliin ang particular na problema, gaya ng fuel hoarding, unauthorized price increase, or refusal to sell fuel. Sa text box, ilagay ang mahahalagang detalye ng inyong karanasan o obserbasyon. Maging direkta at malinaw sa inyong mensahe. Huwag kalimutang mag-attach na ebidensya gaya ng litrato o video para mas mapabilis ang aksyon sa inyong ulat. Kapag kompleto na ang lahat, i-click lamang ang submit. At yan na, nakatulong ka na sa pagsisiguro ng tapat na serbisyo. So yan po yung mga proseso mga kababayan. Halimbawa, may nakita kayong gasolinahan na sobra magtaas ng presyo ng gasolina mga kababayan, pwede po kayo magsumbong. Ano po dito po sa website po na ito. At bukod pa po dyan mga kababayan, kung makikita nyo rin, ito rin yung isa sa ginagawang hakbang ng ating pamahalaan. So kung mapapansin nyo, sabi po dito 3.5 billion para po sa mga biyahe o para sa biyahe. Free rides plus fuel subsidy. Sa directive ni PBBM, DOTR ginamit ang service contracting program para po tulungan ng mga commuters. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, biyahe mo sagot ng gobyerno. Drivers plus commuters, may tulong. 2.5 billion fuel subsidy income. PUB drivers makakatanggap ng fuel aid sa gitna ng global oil price hike mga kababayan or pagtaas ng petrolyo o langis. Sabi pa dito, hindi pabigatan taas langis. Government step in the free rides at fuel aid. Ihahatid sa ilalim ng directive ni PBBM mga kababayan. So magbibigay ng libreng sakay ang ating pamahalaan mga kababayan at magbibigay din ng 3.5 billion support o subsidy sa mga drivers mga kababayan. So sabi po dito, commuter lifeline activated. DOTR preps 3.5 billion support. Fuel crisis may sagot ang gobyerno, free rides at fuel vouchers para hindi mabigatan ang mga commuters mga kababayan. Kasi alam naman po natin na pag nagmamahal, ang presyo ng langis, ang apektado dyan yung mga driver at apektado din yung mga commuters mga kababayan kasi tumataas yung singil po sa pasahe. Ano po, so ngayon, sabi pa dito, biyahe ng bayan protektado, free rides plus fuel aid rolling out. Sa utos ni PBBM inilabas ang 3.5 billion transport assistant para maibsan ang epekto ng global oil price hikes sa commuters at drivers. 2.5 billion ang inilaan para po sa fuel subsidy ng PUB at tricycle drivers mga kababayan. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, fuel crisis may action agad. Yung 3.5 billion transport subsidy activated na po sa direktiba ni PBBM. Maglalabas ang pamahalaan ng libreng sakay at fuel vouchers para tulungan ang mga commuters at public transport drivers laban daw po sa taas presyo ng langis mga kababayan. So yan yung mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan. Hindi yung katulad nung dating administrasyon mga kababayan na kapag may ganitong problema, ang sagot lang ay wala siyang magagawa. Kahit sunugin siya mga kababayan, kahit sunugin yung Congress, wala pong magagawa sa pagtaas ng presyo
ng petrolyo. Pero sa gobyerno po ni PBBM, meron pong 3.5 billion na nakalaan po para sa subsidy ng mga kababayan po nating gumagamit, mga kababayan ng sasakyan katulad gumagamit sa kanilang hanap buhay ng sasakyan katulad po ng mga tricycle driver at ng mga PUV drivers. Ano po mga kababayan? So ngayon, bukod din po sa usapin na yan, mga kababayan, sa usaping pagtulong ng ating gobyerno sa mga kababayan Pilipino po natin na naghahanap buhay, na gumagamit ng gasolina, ng petrolyo, ng langis, meron din pong tulong ang ating pamahalaan sa mga gumagamit naman po mga kababayan ng kalsada. Ano po dito po sa parteng Bukidnon. Kasi kung matatandaan nyo mga kababayan, ito po yung isa sa naging problema na mga kababayang Pilipino po natin dyan dahil nga yung kalsada talagang nagkaroon ng landslide. Ibig sabihin gumuho po. Pero dahil po dito sa gobyerno ni PBBM, ayon po dito sa balita, galing po sa Bagong Pilipinas, Bukidnon, Davao Road, reopen, mabilis na solusyon sa kritikal na highway. Sa direktiba ni PBBM o ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinabilis ang rehabilitasyon ng Bukidnon, Davao Road upang agad maibalik ang serbisyo sa mga motorista. Bahagi ng Bagong Pilipinas infrastructure push, 90% complete ang road repair. Kasi kung matatandaan nyo, di ba, gumuho po, ito pong daan na yan at naapektuhan po talaga ng malaki yung mga kababayang Pilipino po natin na gumagamit ng daan po na ito. So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, tuloy pa natin. Ruta ng kabuhayan. Ang highway na ito ay mahalaga sa transportasyon ng produkto mula po sa Bukidnon papuntang Davao City. Ruta ng agricultural goods, daluyan ng supply chain, pang-araw-araw na biyahe mga kababayan. Sabi pa dito, ayan landslide na nagpatigil ng daloy. Ang malakas na thunderstorm noong 2025 ay nagdulot ng pagguho ng bahagi ng highway. Kung matatandaan nyo mga kababayan, ito po yung kalsadang gumuho na talagang kung mapapansin nyo, hindi na madaanan. Ano po talagang delikadong gamitin. So ngayon, ang sabi po dito mga kababayan, road collapse sa Sitio Kipulot. Mahabang rerouting ng sasakyan, pagbagal ng negosyo at serbisyo. At yan po yung tinutukan ng ating pamahalaan ang maisaayos ito pong kalsadang ito na gumuho. Sabi dito, mabilis na pagbangon ng daan, pinabilis ang proyekto upang agad na makabalik sa normal ang biyahe at kalakalan. 20 million quick response fund, permanent road alignment at adjustment, advanced drainage system, engineering design, kasama ang international consultant mga kababayan. Yan po yung mga isinaalang-alang po dyan. Kaya po kung titingnan po natin, mukhang matibay na po ito pong ginawang daanan po na ito at talagang mapapakinabangan na napakatagal na panahon na mga kababayang Pilipino po natin. So sabi pa dito, tuloy pa natin. Serbisyo para sa lahat. Sa Bagong Pilipinas, ipinapakita na ang serbisyo ay para po sa lahat. Walang pinipiling sektor at nakatuon sa kapakanan ng mga kababayang Pilipino po natin. So kung mapapansin nyo mga kababayan, ito po yung mga hakbang na ginawa ng ating pamahalaan para maibalik yung sigla ng kalakalan diyan po sa Bukidnon, papuntang Davao City mga kababayan. At syempre, para mapakinabangan din ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga ginagawang hakbang ng ating pamahalaan para kahit papaano maibsan yung mga pangangailangan o pangunahing pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin, lalo na yung mga naghahanap buhay. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin.